mga kaibigan, no? Yung ongoing investigation ng ICC dito sa pag-aabuso sa war on drugs ni Duterte. Tumutulong po dito itong international, itong mga grupo na ito mga kaibigan upang maging successful ang paglilitis, no? Or ang pagkakalap ng mga ebidensya laban dito sa kay dating Pangulong Duterte, no? So, okay. Yan. So mga kaibigan, no? Hindi ko alam how true. Hindi ko talaga alam mga kaibigan na how true. Pero may nagsasabi na na permado na daw ang warrant of arrest para kay Sara Duterte. How true, no? Kasi mga kaibigan, naalala natin yung tungkol kay Digong na, no? Yung usap-usapan pa tungkol sa ICC. Medyo tumagal siya, di ba? Sasabihin ni Sonny Trillanes, dating Senador Sonny Trillanes na ngayong June lalabas yung warrant of arrest, tapos na-extend baka ngayong August lalabas, tapos ngayong September, ganun po mga kaibigan, no? Tapos medyo na-delay siya. At itong lang mga kaibigan ay saka po na ilabas yung warrant of arrest, no, ni dating Pangulong Duterte. So medyo na-delay talaga doon sa expected na oras, no, ni Senator Sonny Trillanes. So dito sa sinasabi nila naman na meron na daw po, permado na daw po ang warrant of arrest ni VP Sara Duterte. Hindi po natin alam how true, kung gaano ito ka-reliable yung source, hindi po natin alam. Pero as of now, mga kaibigan, hindi pa tayo fully maniniwala, no? Hindi pa tayo talagang maniniwala kung talagang permado na ba talaga itong warrant of arrest ni VP Sara Duterte. Siguro maniniwala na lang tayo mga kaibigan kapag nandyan na, kapag siya inaaresto na. But as of now, nagdududa pa rin tayo kung talagang permado na talaga ang warrant of arrest ni Sara Duterte, no? Yan. Okay. So, okay. Ang tanong dito mga kaibigan, why Sara Duterte is secondary respondent in ICC case? Bakit nga ba si Sara Duterte ay kasama dito, no? Bakit siya tinatawag na secondary respondent, no, in ICC case? Bakit nga ba? Kasi mga kaibigan, ayon po sa confession ni Las Cañas, no? Ito pong si Las Cañas mga kaibigan ay isang member ng Davao Death Squad na pinagkakatiwalaan, parang siya ay kanang kamay, no, ni dating Pangulong Duterte. Pinagkakatiwalaan siya at siya po yung inuutusan kapag meron pong igaganon. At yun, siya po yung inuutusan si Las Cañas. So, si Las Cañas po ang nag-testify din na si VP Sara Duterte ay kasama, no? Sangkot din siya. Kasi nung siya po ang mayor ng Davao ay gumawa siya, no, ng panibagong mukha ng pagtutukhang kung ang kay dating Pangulong Duterte ay basta-basta na lang ginaganon kahit saan, no? Kahit saang sulok merong natutumba. Pagdating daw po kay VP Sara Duterte, ayaw daw ni VP Sara ng ganon. Ang sabi po ni Las Cañas, ang instruction daw di umano sa kanya ni VP Sara ay kidnapin, dalhin sa Laod Quarry at doon pagkatapos doon din ilibing para magmukhang missing. At hindi daw masyadong makalat na katulad dun sa ginawa sa war on drugs ng tatay niya na ginaganon na lang kung saan-saan matumba, kung saan kalye matumba, kung saan kanal matumba, nandun. So masyado daw makalat yun. So sabi daw ni VP Sara Duterte, huwag ganyan. Ayaw daw yun ng ganun. So ang instruction niya ay kunin or kidnapin at dalhin sa Laod Quarry, doon i-eliminate, at pagkatapos doon na rin siya i-libing. So yan po ang testimony ni Arturo Las Cañas. Kaya nga po sinasabi na si VP Sara Duterte ay kasama din daw di umano sa aarestuhin. At yun nga po, ang mga usap-usapan ay permado na daw
permado na daw ang warrant of arrest ni Sara Duterte. Pero sabi ko nga po sa inyo, as of hindi pa tayo maniniwala lang po tayo kapag nandyan na, kapag ginagawa na ang pag-aresto. No? Okay. So ano pa? Yan. So ito yung mga kaibigan, no? Si Las Cañas, no? Ang sabi ni Las Cañas, no, Duterte approved Tokhang as Davao Mayor, no? So BP Duterte approved Tokhang as Davao Mayor. Yan po ang sinabi ni Las Cañas. Manila self-confessed former death squad Arturo Las Cañas on Wednesday claimed that Vice President Sara Duterte was alleged complicit in the Tokhang killings of the vigilante group in Davao City when she was mayor. Las Cañas, retired policeman, claimed that Duterte was the brains behind the Tokhang, the notorious Oplan Tokhang, implemented by Senator Ronald Bato de la Rosa when he was still Davao City's police chief. Sila ni Bato nag-craft sila ng bagong EJK extrajudicial killings campaign, which is Tok Tok Hangyo, Las Cañas said in an online press briefing. Siya nga ang pasimuno nitong Oplan Tokhang noong nakaupo siyang mayor. So yan po ang sinasabi ni Las Cañas. Kaya nga po si BP Sara Duterte, mga kaibigan, ay nanganganib din na kasama talaga sa aarestuhin, no? Si BP Sara Duterte. Pero sabi ko nga, hindi natin alam how true na permado na ang warrant of arrest sa kanya. Maniniwala lang tayo kapag nandyan na, kapag siya ay inaaresto na. Diba? Yan. Okay. So, mga kaibigan, balikan ulit natin yung 7 articles of impeachment. Ano-ano ba to? Okay. Ayan yung betrayal of public trust. Mga kaibigan, no? Number 1, betrayal of public trust. Culpable violation of the Constitution. Other high crimes, contracting an assassin and plotting to murder or assassinate the incumbent president and first lady and speaker of the House of Representatives, as publicly admitted by her in a live broadcast. So, malinaw na? Number 1 po yan. Yan po yung number 1. Number 2 naman, betrayal of public trust, graft and corruption, misuse and malversation of confidential funds appropriated to the office of the Vice President of BP and the Department of Education. So yan po yung pangalawa, yung betrayal of public trust. Yung ginawa po niya, mga kaibigan, graft and corruption yan, yung misuse and malversation of confidential funds, no, mga kaibigan, no? Yan po, nagpo-fall po dyan ang second article of impeachment, betrayal of public trust, no? Yan. So, bribery, graft and corruption and in violation of Republic Act number 3019. So, malinaw po yung ginawa niya na pagbibigay niya ng mga white envelope at consistently may pera po, no? Yung kay Mercado po, 50,000 for 9 months, no? So, malinaw po yan. Yan po ay bribery, graft, and corruption, no? So, yan po mga kaibigan, no? Culpable violation and of the Constitution, betrayal of public trust, amassing unexplained wealth, and failing to disclose all her properties and interests in properties and her statements of assets, network, SALN, in violation of the Section 17, Article 11 of the 1987 Constitution. So mga kaibigan, no, ito naman po yung kanyang SALN, mga kaibigan, nakita na hindi po nagbabalance yung kanyang SALN, napakalaki po ng kanyang asset. How come na ang SALN niya ay maliit lang, at maliit lang naman ang kanyang sweldo? How come na napakalaki po
nag-increase ng sobra-sobra ang kanyang asset. So, hindi po nagbabalance. So, yan po ay kasama din po sa articles of impeachment. At kasama din po ang other high crimes. Yan, other high crimes. Crime of murder and conspiracy to commit murder. So, alam na natin to, no? Hindi ko na sa inyo to explain. Yan yung pagtitreat niya sa Pangulo. And then betrayal of public trust. Yan, other high crimes by herself and or in concert with others, committed acts of destabilization and sedition and insurrection. And betrayal of public trust, yun nga mga kaibigan, totality of respondents' conduct as Vice President, including her commission of the foregoing acts. So sa panghuli mga kaibigan, questionin yung totality no ng kanyang conduct as a Vice President, no, na nagmumura, ang lulutong ng kanyang mura, nagsasabi na pupugutan ng ulo o inimagine niya na pinugutan niya ang ulo ng Pangulo, nagsabi na papahukay yung bangkay ni Apulacay, papatapon sa West Philippine Sea. Pagkatapos later on minura ang Pangulo at sinabihan na kumausap ng tao at magpapatsugi. So ito po yun, the totality of respondents' conduct as Vice President. Yan, including her commission of the foregoing acts. Yan po yan mga kaibigan, no? So, questionin po lahat yan sa articles of impeachment. Kaya yan po, mahalaga po na magkaroon tayo ng trial. Nang sa ganun mga kaibigan ay linisin ng Vice Presidente ang kanyang sarili. No? Linisin po niya. No? Yan po ang katotohanan. The truth and nothing but the truth. So mga kaibigan, pangatlo, no? Pangatlo tayo. Pangatlong topic. Yan. Pangatlong topic tayo guys, no? Tungkol naman ito sa ginawa ni VP Sara Duterte na pagta-travel, pagpupoto op. Yan mga kaibigan, no? Sara Duterte uses travel and photo ops to distract from impeachment, no? The Great Escapist. Yan po ang tawag kay VP Sara Duterte. The Great Escapist. Remember mga kaibigan? Nung nagkaroon ng malaking bagyo, matinding bagyo, nasa siya? Concert. Nanonood ng concert ni Taylor Swift. Yung may isa pang bagyo, kalimutan ko yung pangalan, nandun sa Cebu, umattend ng kasal ng dating Mayor Rama. Tapos nung nagkaroon ulit ng bagyo, nakalimutan ko ulit yung pangalan, nandun na kay Apo Wang-ud, nagpapatato, nagsasayaw-sayaw. So, kitang-kita natin yung kanyang pagiging great escapist. Siya po ay nagtatago, matakbo kapag merong mga bagyo. Nagtatakbo, umiiwas kapag merong mga disaster. Yeah. The great escapist. Siya po ay nagta-travel, nagpo-photo op para magpa-cute, magpabango ng kanyang imahe para i-distract ang mga Pilipino sa tunay na issue ng katiwalian ng kanyang opisina. No? So, camera sa kaliwa, legal crisis sa kanan, pero anong sagot niya sa mga aligasyon? Selfie at jet lag. Ito ang listahan ng mga napuntahan ni Sara Duterte sa loob lamang ng 6 na buwan ng 2025. Number 1, noong early March 2025, pumunta siya sa Hong Kong. Unang sabak ng escape plan habang umiinit ng issue tungkol sa kanyang posibleng impeachment. Si VP Sara ay tumakas muna papuntang Hong Kong
para magpahinga raw, pero tahimik ang kampo niya. Wala man lang paliwanag tungkol sa impeachment. Diba? So, siya po ay nag-i-escape, no? The great escapist. Nag-i-escape po siya. No? So, nag-i-escape siya. Okay. So, VP Sara joins Duterte na Hong Kong for sortie. Yan. Sabi po dito, no? Vice President Sara Duterte joined her father, ex-President Rodrigo Duterte in Hong Kong to campaign for senatorial bets yesterday before the Filipino migrant community, even as speculation was rife that the two were evading possible arrests. Yan. So, mga kaibigan, no? Nag-Hong Kong po siya. So, pagkatapos siya pong mag-Hong Kong, okay, mga kaibigan, no? Bago yan, mga kaibigan, no? Nagkaroon muna siya doon ng, nagkaroon sila ng rally, tapos nag-speech pa siya sa Hong Kong, mga kaibigan, no? At doon po sa speech niya sa Hong Kong ay, siyempre, ano pa bang gagawin niya? Siniraan naman niya ang Pangulo, no? Siniraan. Okay. Sabihin man nila na kasalanan mo ang lahat ng ito, Inday Sara. Sabihin man nila na kasalanan mo ito dahil hindi ka tumakbong Pangulo. Sabi niya sa akin, ikaw ganito nangyari sa buhay ko. Sabi niya, Inday Sara, ganyan din nangyari sa buhay mo dahil hindi pwede na ikaw mauna at sila ang sumunod dahil wala nang katapusan. Dapat silang mauna at ikaw ang sumunod para matigil natin hindi na paulit-ulit ang kahirapan sa ating bayan. Duterte quoted in the preacher as saying. Kaya nung sinabi niya sa akin, hindi na masyadong masakit. Masakit pa rin sa akin pag nakarinig ako ng kasalanan mo yan lahat, Inday Sara. Pero iniisip ko na lang, naku, sinabihan ako, walang sense. Ang hilig niya sa kwento na walang kwenta. Ang hilig niyang ibalik ang mga nakaraan. Ibalik ang nakaraan. Ang hilig niya sa ganoon, mga kaibigan. Yung bang mga nangyari na binabalik-balik niya, na kahit mga wala ng kwenta, na nagmumukha na siya walang kasense, mga kaibigan, binabalik niya lahat. Yan ang ating Vice Presidente, walang kasense, no? So nag-Hong Kong po siya, mga kaibigan, no? Pagkatapos po niya mag-Hong Kong, ay nag-Netherlands. Nag-Netherlands po siya, no? Sa The Hague, no? March 11, yan, drama abroad. Sa halip na harapin ang tanong sa Pilipinas, lumipad papuntang The Hague para suportahan daw ang kanyang ama na inaresto ng ICC. Damage control, halata naman, may ibang pakay. Palabasin na siya'y biktima rin, na nagmukha silang kinawawa at maiwasan muli ang mga katanungan. Grabe, mga kaibigan. So, pa-victim effect na hindi naman sila biktima. Mabuti nga si Duterte binigyan ng due process. Buhay pa rin ngayon. At mabuti nga si Duterte, nakikita nila anytime nila gustong pumunta sa The Hague. Samantalang yung mga 30,000 na chinugi na EJK victims ay hindi na makakabalik at kailanman hindi na makikita, hindi na mahawakan, hindi na makausap, hindi na mayayakap ng kanilang mga mahal sa buhay kasi patay na. Diba? Kaya mga kaibigan, hindi po biktima si Duterte. 30,000 na mga Pilipino ang natsugi sa kanyang war on drugs. Hindi po biktima si Duterte. Si Duterte po ang nambiktima. So kung ano man ang nangyari sa kanya ngayon, ito ay kasalanan niya, consequence ng kanyang mga ginawang kasalanan. Ang nangyayari ngayon kay Duterte ay hindi dapat isisi sa Marcos administration o kahit kanino man. Ito ay dapat niyang tanggapin ng buong buo dahil kasalanan niya ito. Siya ang gumawa ng kanyang kasalanan at hindi niya pwedeng isisi sa ibang tao. Make sense? Yan. So, galing sa Hong Kong, pumunta ng Netherlands. Yan, di ba? Tapos, pagkatapos niyan, umuwi ng Pilipinas, tapos bumalik na naman sa Netherlands, di ba? Tapos pumunta sa Qatar, May 26, no? Pumunta sa Qatar, May 26 at early June, no? Yan, timing is everything. Habang may impeachment buzz sa bansa, si Sara ay nasa Qatar muli. Nakipagkamay sa OFWs, picture dito, press release doon. Pero
Tanong ng bayan, kailan ka sasagot? Hindi lang magpa-picture. Hindi po siya sumasagot sa mga tanong. Siya po ay umiiwas. At kapag siya mga kaibigan ay nagpapapress con, pinipili lang niya ang mga katanungan. No? Meron nga siyang isang press con na, ito lang yung mga tanong. Tapos sabi pa niya, yan ang tanong, wala nang follow-up. Pinipili lang po niya yung mga katanungan na kanyang gustong sagutin. No? Pagdating po sa katanungan about confidential funds, iniiwasan niya at ayaw po niya sagutin. Dahil hindi po niya alam kung paano yan sasagutin. Dahil alam niya na talagang merong nangyaring mali doon sa paggasta ng confidential funds. And then mga kaibigan, early to mid-June, yan, pumunta naman siya ng Malaysia. No? Malaysia. At bumalik naman siya June 14. Yan. Pagkatapos, pumunta naman siya sa Australia, Melbourne, Australia, mid-June to June 24. Diba? Grabe, no? Grabe, mga kaibigan. Tapos, February 26, February 26, no, backward tayo, nung February 26, wala pang biyaheng abroad, pero PR pa rin ang galawan. Present sa Lantern Festival ng Chinese Embassy. Yan, bati sa camera, ngiti sa mga diplomats, pero walang tugon sa issue ng pondo, mga kaibigan, no? At wala ding tugon sa issue ng impeachment. So mga kaibigan, paulit-ulit lang po ang ginagawa ni Sara Duterte. Kapag may issue, lalayas si Inday Sara. Lumalayas siya upang maiwasan ang mga tanong. Kapag umuwi naman sa bansa, puro photo ops para may masabi lang na may ginagawa. Kapag may krisis, may OFW tour, bigla mahilig siya tumakbo palayo. Ang lahat ay hindi mga simpleng biyaheng official. Ito ay calculated media diversion. Habang tumitindi ang init ng batas, lumalamig ang kwarto ni Sara. Dahil nasa abroad siya, every time na binubulatlat ang impeachment laban sa kanya. So, obvious po na siya ay tumatakas kapag nandyan na at uumpisahan na, nagbabanta na uumpisahan na ang impeachment, bigla po siyang nawawala at nagbabiyahe. Halatang-halata na talagang siya ay tumatakas sa mga katanungan. Diba? Yan. Yun po ang katotohanan. No? The truth and nothing but the truth. Pero sa kabila ng lahat, ng hindi niya pagsagot sa mga katanungan, kung gaano siya katahimik pagdating sa issue ng confidential funds niya, ay ganoon naman po siya kabaliktaran pagdating po sa pagtuligsa sa Administrasyong Marcos at sa pagtuligsa sa ating Pangulo. No? Mga kaibigan, tinuligsa po ni Sara Duterte yung Marcos admin dahil daw mahilig mag-photo ops, no? Mga kaibigan, sabi niya, yung tungkol po dun sa mga sinunog na droga. Nagpo-photo op lang daw ang ating presidente. Pero ang totoo, siya ang mahilig mag-photo op to gain sympathy at ipakita lang na may concern siya sa taong bayan upang kampihan siya sa impeachment. Ang sabi nga ni Atty. Claire, maagang gumising ang Pangulo. Pumunta doon sa lugar na kung saan nandoon nahuli, no? Yung bilyones na yan na illegal substances. At yun nga, ang Pangulo, in-inspection yan, at pagkatapos ay nandun ang Pangulo nagmamasid habang sinusunog yung mga illegal substances na yan to make sure na talagang walang matitira. So, ang Pangulo, nagtrabaho. Ikaw, nagtrabaho ka ba?
So mga kaibigan, sunog na sunog po siya kay Attorney Claire Castro. Sunog na sunog po si VP Sara Duterte sa lahat po ng kanyang reklamo tungkol po sa ating Pangulong BBM. Sunog na sunog siya. Diba? Yun yung mga kaibigan, no? Okay. Tingnan lang natin to. Yan. Kaya itong mga ginagawa ni VP Sara Duterte, mga kaibigan, ay talaga namang bumabalik po sa kanya, no? Bumabalik talaga sa kanya. Mga kaibigan, meron pong isa dito papakita ko sa inyo. Kasi 'di ba, ang sabi niya nagpo-photo off ang Pangulo. Pero alam niyo ba mga kaibigan, huling-huli siya na nagpo-photo off. Photo off lang talaga. Siya po ay nagti-tree planting at bago po siya umasta na nagtatanim, kailangan andyan muna ang camera. Ito papakita ko sa inyo Traffic! Sandali. Lights, camera, action. Nagtatanim na siya, nagtatanim. Traffic! Di ba? Ulitin natin. Nagtatanim siya. Lights, camera, action. Nagtatanim na siya. Traffic! Di ba? So, sino ngayon ang mahilig sa photo op? Sino ngayon ang talagang nagpo-photo op? O di siya. Bumabalik sa kanya. Lahat ng mga batikos niya sa Pangulo, bumabalik sa kanya ng bonggang-bongga. Di ba? Kaya nga sinasabi ko mga kaibigan, bago ka pumuna sa trabaho ng iba, tingnan mo muna ang sarili mo. Bago ka pumuna sa ginagawa ng iba, manalamin ka muna kung hindi mo ba ginagawa. At least ang Pangulo, nandun siya, nagsunog ng mga illegal na substances to make sure na hindi na ito mare-recycle. Siya, pagtatanim, kasimple-simple, pwede namang utusan yung mga hardinero magtanim. Hardinero ka ba? Ilan ba natanim mo dyan? Malamang, wala siyang naitanim. Yun lang. Kasi pang-photo off lang talaga. Pero kung sasabihin mo may natanim, baka nga kahit dalawa, hindi nakapagtanim yan Kung baga, pang-photo off lang talaga. Para masabi lang na nagtatanim. Diba? Manalamin ka muna, Inday. Manalamin ka muna, Inday. Bago ka magpuna, Inday, sa administrasyon. Bago mo punain, Inday, ang Pangulo, manalamin ka muna, Inday. Manalamin ka muna, Inday. Galit na galit kayo, mga DDS. Manalamin ka muna, Inday. Diba? Galit na galit ang mga DDS kasi totoo ang sinasabi ko, no? Sorry na lang kayo. Sorry na lang kayo. Diba? Ay mag-report kayo. Gawin nyo 1 million na report. I-report nyo 1 million. Sige. Magpakahirap kayo sa pagre-report. Gawin nyo 1 million. Ito lang sasabihin ko sa inyo. Ang YouTube, hindi katulad ng Facebook. Kahit mag-report ka pa ng 10 milyon dito, hindi matitake down. Hanggat hindi ako nagbabiolate sa kanilang mga community guidelines. Ano lang ang natitake down dito? Unang-una, kapag ang post mo ay about terrorism, kapag nagpapakita ka ng mga terroristic act, yan, hindi nyo na kailangang i-report. Take down agad dyan.
Kapag nagpapakita ka ng mga illegal na mga substances na mga binibenta or whatsoever, mga prostitution, yan, take down ka. Pero kapag ganito, comment sa mga videos, comment about politics, mag-report pa kayo, gawin yung 1 million. Hindi na-take down. Si Mahar Loka-Loka nga eh. Ang dami-daming nagpapa-take down doon. Hindi naman na-take down. Puro ka-fake news ang ginagawa. Hindi na-take down. Kahit na ilang tao na ang nagre-report sa kanya. Kasi nga, dito sa YouTube, hindi po ganyan. Ang YouTube, itinuturing kami na YouTube partner. Kasi pinagkikitaan kami ng YouTube. Kumikita ang YouTube sa amin. Kaya mahalaga kami sa YouTube. Kaya kahit anong gawin niyo yung report, Bella, kung gagayahin ko si Sarah, hindi ako matitake down. Ginaya ko lang si Sarah. Diba? Report lang kayo. Wa ako pake. Mag-report kayo. Wa ako pake. Affected kasi kayo sa akin. Affected kayo sa akin kasi totoo ang sinasabi ko. Diba? Kaya nag-effort kayo na i-report ako kasi affected kayo sa akin. Stress kayo sa akin sa sinasabi ko kasi nga totoo ang sinasabi ko. Yun lang yun. Stress kayo sa akin. Kasi totoo lahat ng sinasabi ko. Diba? Tokimon, tinamaan, Mayo, DDS, yun. Correct, Tokimon, tinamaan sila. Talagang tamang-tama talaga sa kanila yung sinasabi ko. Diba? Kaya, sige, go! Report! Hanggang gusto nyo mag-report. Diba? So, maraming po salamat, mga nanonood, no? Kahit sa mga DDS, mga bugok, no? Maraming salamat na rin, mga DDS na bugok. Maraming salamat sa panonood, no? So, good night na po. Good night na, mga DDS na bugok. Bye-bye. Pokemon, pagkatapos mo paiyakin, madam, mga DDS. Oo nga eh. Nagsiiyakan sila eh. Ameruzul, good night din po. Iiwan sila. Ayan. O nga po, tokin mo no, pagkatapos ko silang paiyakin, iiwanan ko silang luhaan. Salamat, bye-bye. God bless and good night.